How being optimistic saves our lives. Hey mga ka-random, ako si Echo. Welcome to our vlog. Ang paborito niyan, vlog tambayan ng Random Echo Vlog. And for today's video, bibisitahin natin ang isa sa mga former language schoolmate ko nung nasa Pilipinas pa ako. And I hope and I know na marami tayong matututunan mula sa kanya. So biniyahe pa ako mula sa Stuttgart papunta dito sa Frankfurt para mabisita siya. So without further ado, tara na. So, kanin tayo sa labas. Papasok na tayo. Hi! Hi, Bella! Kaway ka! Hi! Welcome sa vlog! Thank you. Hey mga ka-random! So today, sabi ko nga kanina, special ang ating vlog dahil binisita pa natin yung ating special guest sa vlog natin. From Stuttgart, papunta dito sa Santo. Frankfurt. Welcome to Frankfurt. So Frankfurt, so parang 5.5 hours tayo nagbiyahe papunta dito. Pero sulit naman kasi maganda yung paligid at syempre bisitahin natin siya. So pakilala ka na muna. Hi, I'm Willa. Call me Willa na lang. Pero ang haba kasi ng pangalan ko. Tapos nakilala ko si Jericho sa Subic dahil sa German language. I'm a nurse here in Germany. Thank God, nakapasa tayo. Sa Pangasinan ako pero lumaki kami sa Benguet. Mangkayan, Benguet. Going back doon sa journey mo sa Pilipinas bago maging nurse dito sa Germany, anything na pwede mong i-share? Student nurse, para sa akin, napakahirap. Kasi first year, naman natin bago tayo pumasok as a nursing student, meron tayong medical exam. Find out na diabetic ako. Type 1 insulin dependent. So parang wala ka talagang idea nung bago ka punta na? May mga symptoms. Doon ko na-realize nung nag-aaral ako. Yung mga symptoms na nararamdaman ko, diabetes na yun. Tapos, na yun, parang nagstay ako ng sa school na yun. Yung known school yun sa Baguio. For 2 years. And then, nung sinabi ko, every year kasi may medical exam. Tapos sabi ko na diabetic ako, hindi ako pwedeng magstay na hanggang, kung pwede bang i-adjust yung schedule ko na pwedeng hanggang 6 p.m. lang yung klase ko. Kasi may mga 7 p.m. pa akong klase noon. Sabi nung dean noon, diabetic ka, hindi ka pwedeng mag-nurse. Tapos nagstay ako ng 2 years doon. Tapos dahil sa screening, may screening sila eh. Hindi ako nakuha. Tapos lumipat ako sa kapitbahay na school. Tapos doon ako natapos. Alam mo dun, yung parang God willing din na hindi ako natanggap sa school na yun. Kasi in 2006, na cheating incident noon. 2007 ako nag-graduate. 2007 ako nag-exam. Kaya may reason. May reason kung bakit dinelay tayo ng Panginoon. What age ka nung panahon na yun? Parang 16. So paano mo siya tinanggap nung umpisa pa na parang pwede pa ba ako mag-nurse? Kaya ko pa bang Yung mga first years na naggagamot na ako, mahirap. Kasi alam mo yun, yung parang sobrang taas ng blood sugar mo. Ang klase ko nun is nasa 9th floor. Tapos yung CR, kailangan maghanap ng CR. Hindi naman every floor nun sa school na yun is may CR. Kailangan maghanap ng CR. Alam mo yung isang 1.5 liter na tubig, kaya kong inumin in 5 minutes. Tapos after 10-15 minutes, kailangan kong umihi ulit. Tapos yun, nag-consult kami sa doctor. Tapos tinanay akong sa tablet, pero hindi kaya. Insulin talaga. Paano mo siya tinanggap nung panahon na yun? Siyempre, mahirap. Bakit ako? Bakit naman ganito pa ipapamana nyo sa akin? Pero naman, nasa lahi din ba yung? Oo, nasa lahi talaga. In-explain naman na every third generation, meron talagang ng diabetes. Sabi ng father ko, ng mga parents ko, kaya nga nag-nurse ka para mas maintindihan mo. Parang you turn some things into positive. Yun yung mga struggles mo na nag-aaral ka pa lang. Ilang taon ka na dito sa bahay mo ito? Lumipat ako dito ng September 2023. So kasi sa amin, yung mga ganitong medyo mahal na siya, pricey na siya. Varm meter niya is 1,150 euro. Pero wala pa doon ang Heizung at saka Strom. Ganda niya guys. I mean, may balcony pa. Pag summer,
hindi naman tayo pwedeng mag ano na lang tayo ng dryer na lang ng dryer. Kailangan natin magsampay. Yun ang problema sa Germany. Laging maalikap. Kahit punas ka ng punas. Actually, garden talaga. Parang inaano namin na garden. Tapos, Hilig ka yung kayong dalawang mag-asawa or... kasi dun ako, pag na-stress ako, talagang halaman talaga. And then, nakagraduate ka na, parang i-share yung experience mo as a nurse sa Pilipinas. Salamat naman, hindi ako nag-volunteer. Diretso. Diretso ako nagtrabaho sa isang magandang hospital sa Baguio. 4 years din ako nagstay dun sa hospital na yun. Tapos, nag-decide ako na mag-abroad. Actually, kino-convince ako ng mga tita ko. Kasi may mga tita din ako sa US. Nurse din siya doon. Tapos, nag-try ako, pero parang yung hindi mo feel na for US ka. Tapos, sabi ng tita ko may tita rin ako sa Saudi. Natanggap naman ako sa experience. Tapos, pero alam mo yung kaba na kasi yung discrimination. Actually, in-explain na yung doctor ko sa akin na once you have a diabetes, hindi mo maiwasan na discrimination. Tapos, yun nga, doon na nag-start. While applying for a job in Saudi, kailangan mo din ulit mag-medical. O isang, sa clinic, sabi sa akin ng doctor, hindi ka pwedeng mag-nurse, mamamatay ka. Sabi ko, bakit ako mamamatay? Diabetes lang naman ang sakit ko. Tapos, then you have to take the risk. Pag pupuntahin ka namin dun, pipirma ka. Na once na sinabi nilang, di ka pwede dun, uwi ka ng Pilipinas, sagot mo lahat. Tapos sabi ng tita ko sa Saudi, take the risk. Sabi ko, kasi hindi mo i-take the risk, di mo malalaman. Paano pala pag pwede? Tapos, nag-take the risk ako, tapos nalaman nila diabetes ako. Tapos sabi niya, nagde-decide sila kung papauwiin pa ako o hindi. Good thing, may kakilala yung tita ko na dentist ng Hari. Yung dentist ng Hari, may kakilala sa hospital na pinagtatrabahoan ko. It's a military hospital sa Saudi. Tapos sinabi, kinausap na, sige, ilalagay ka namin sa probation. Di ba? Nang sad. Ako lang naka-probation. Sila nagtatrabaho na. Ako naka-probation. Malungkot, pero kung positive, think positive. If you're positive, if you think na kaya mo, makakaya mo. If there's a will, there's a way. Yun. Tapos, 6 months probation. Tapos, okay naman. Buwan mo ito, apartment po, pang ilang apartment mo? Pangalawa, actually. Kasi, nung dumating ako sa Germany, galing ako ng dumating kami sa Cuxhaven. Tapos, may mga kasama ako, Filipino din. Kaya ni Mira. Mira is kapitbahay ko lang. So, dyan lang? Sa taas. Sa taas siya. Dyan lang. Madaming Filipino dito sa hospital. For example, sa hospital lang namin, siguro nasa 20 or 25 Filipinos kami doon. Actually, ang hospital namin, sila din, one of the hospital na nag-start na tumanggap ng mga Filipino galing Philippines. I have a daughter and a son. Yun din ang gusto ko dito sa Germany, yung sa school environment, yun din. Pero syempre dito sa Frankfurt, fast-moving talaga kasi nasa city tayo. Kaya din. Tapos parang may touch talaga ng Pinoy itong bahay. Diba? Yung mga single, hindi kayo masyadong nag-invest sa bahay. Kasi alam mo na, syempre, maghiwa-hiwalay din kami. Oo, yun din. Pero kami ni Mira, sa bahay namin, talaga we see to it na bahay talaga siya. Yung uuwi ka, na komportable ka, yung bahay, pakiramdam mo bahay talaga. Parang anong year ka Ako 2012 eh. 2012. 2012 ako pumunta doon. Umalis ako ng 2017. Kasi nga, dahil yung anak ko na bunso, kailangan maoperahan sa puso. Mo kasama yung family mo sa Saudi or? Parang ayokong dalhin ang family ko sa Saudi. Kasi parang yung panahon na yun, hindi pa yun open na kagaya ngayon. Diba? Parang pagdating ko nun sa Saudi, parang alam mo, umiiyak talaga ako. Kasi parang ang lungkot ng lugar. Yung disyerto siya. Airport. From the airport pa lang, parang wala ka na makikita. Puro buhangin. Kaya yun. Other than discrimination sa medical, ano pa yung naranasan mo doon sa Saudi? Kasi akala ko nung sinabi mo discrimination, akala ko Pilipino, ganyan. Yung pala sa medical condition. Actually, madami tayong mga karandom na nanonood galing sa Saudi. Pag na-check mo yung analytics, parang Saudi, Hong Kong, Singapore, sila yung mga nanonood ng vlog natin. Kasi feeling ko yung mga Saudi nurses,
gusto silang pumunta interesado sila sa Germany. Speaking of Germany, is there anything na pwede mong i-share yung journey mo naman ng pagiging language student? You really have to learn the language. Kasi pag nandito nga na, although iba kasi, hindi ba nag-aral tayo ng language sa Pilipinas? Pagdating mo dito, parang iba na. Kasi ang pinag-aralan natin is yung actual language talaga. Pero pag tumunta ka na dito, parang yung normal na language nila. So, kailangan mo din pag-aralan yung yung street language nila. Kasi yung kagaya nung, ano kaya tong term na to? Tapos, ma-realize mo, tanongin mo sa kanila. Hindi rin masama na magtanong na, anong ibig sabihin nitong word na to? Tapos, pag nalaman mo, yun pala yun. Binibili mo siya? Oo. Ano siya, actually online. Tapos, i-assemble mo siya. Yun ang mahirap dito sa Germany, di ba? Hindi kagaya sa Pilipinas, pag bumili ka, assembled na siya. Dito, i-assemble mo siya. Actually sa amin, nasa Schwerin, binibigay lang sa amin, tsaka kinakalakal namin. Oo, kasi Bigyan kami. sa ano talaga, doon ko natutunan sa Cuxhaven. Yung maglalakad-lakad ka. Ay. Tapos yung makikita kang, uy, maganda pa yun. Yun. Ang comfy, tapos parang ang tagal mo na ditong tumira. Ano talaga? Alam mo, may pagka, ano kasi ako, may pagka OCD din ako. Yung, ayoko ng magulong bahay. Yung mga yan, as in galing sa province. Galing Manawag yan. 7 euro ata yan sa Leeds. 7 euro sa Lidl yan. Is there any culture shock na naranasan mo nun? Actually, pandemic nun, di ba? Hindi wala man tayong nakikita mga tao sa Actually, hindi naman ako na culture shock. It's because, siguro, dahil galing din ako na ibang bansa, sa Saudi. Nakuha mo ba sila kagad? Hindi. 3 years bago ko sila nakuha. So, mga 10 yung panganay ko, tapos 4 yung bunso ko. Paano mo pinapaliwanag sa kanila yung na parang ganito yung setup mo na, alis mo na si mami, ganun? Actually, hindi na ako nahihirapan sa panganay ko kasi 2 years old pa lang siya nung iniwan ko siya sa mama ko. So, nag-Saudi ako. Pero hindi naman na mahirap, di ba? Kasi may Facebook, Totoo. may Messenger, everyday kami nag-uusap. Pag after ng work, o kaya bago ako pumasok. Actually, mama ko talaga, nung mag-isa ako sa Saudi, tsaka dito noon, everyday siya tumatawag. Para yun Yung sasabihin ko sa kanya na, pang umaga ako ngayon, tapos tatawagan niya ako. Kasi minsan, dahil nga sa sakit ko, hindi ako nagigising. Kaya talagang, chinecheck ka talaga. tumatawag siya. Kasi nung dati, yung 2012, yung mga ganun, parang wala pang video call nun, di ba? Messenger, wala, hindi pa masya. Meron na ba? Meron na. Bakit Germany yung napili mong bansa na puntahan? Actually, hindi ko rin alam. Kasi may na-meet ko yung dating katrabaho ko sa Notre Dame. Sa Mall of Asia. Tapos sabi niya, why not try Germany? Maganda ang Germany. Randomly? Why not try Germany? Maganda sa German. Sabi niya ganun. Tapos, sige nga. Tapos naghanap ako online. Ayun, nag-start. Akala ko, German language. Madali parang lang, siguro Arabic. Oh my God. Sabi ko, hindi pa. Diyos ko, nandun na ako. Diyos ko, Lord. Pwede bang mag-back out na? Ilang beses kang umiyak. Sabi ko, ay Diyos ko, hindi pwede. Hindi ganito. Kasi ang Arabic, walang grammar. Pero nakaya naman. Sabi nga, if you think positive things comes to you. Gusto sumahin ka parang more than 10 times ako umiyak kay ikaw ba? Hindi lang. Pero hindi dahil lang siguro. Nahirapan kasi ako kaya umiyak. Na pressure din siguro ako. Pero dahil every weekend ako umuwi sa family ko. Carry naman. Tamad ako mag-aral actually. Gusto ng father ko, tsaka yung parents ko na mag-medicine ako. Kasi ayoko magbasa ng libro. Ayoko magbasa, Diyos ko. Napakadami nun. Sabi ko, hindi. Mag-nurse lang ako. About this sa diabetes. About ito sa Germany, ano naging setup mo nun? Wala. Kasi ang first na sinabi ko dun sa Retrieve Arts, yung medical doctor sa company, na may diabetes ako. Alam mo ang sagot sa akin na nakapagpagaan ng loob ko? Ano naman niya yun? Sabi niya, makakaya mo nang magtrabaho. Hindi yan dahilan para hindi ka magtrabaho. Ano daw yung Retrieve Arts? Retrieve Arts is doctor, company doctor. Company doctor. So, ibig sabihin, nandito ka na sa kakas. Ano yung naramdaman mo nun? Siyempre, talagang dito talagang siguro para dito talaga ako sa Germany. May wanag yung paligid. Yeah. Mas gumaan yung pakiramdam mo. Kasi nung dumating kami dito, noon talagang, yung kaba mo, abot langit talaga eh. Kasi, andun ka pa lang sa airport,
Hindi mo na maintindihan. Kahit, although nag-aral ka ng language, pero yung accent, at saka yung mga words na ibang words na hindi mo maintindihan, talagang makakabahan ka talaga. Magpa 5 years ka na dito. Ano yung biggest blessing sa tingin mo yung na-achieve mo bilang isang nurse dito? Nakuha ko yung family ko dito. Kailan sila pumunta dito? Last year ng January. Nag-exam muna tayo kasi hindi naman tayo pwedeng kumuha ng family ko. Hindi tayo anerkant dito sa Germany. Tapos lumipat ako dito kasi kung nasa Cuxhaven lang ako, nire-require nilang at least B1 language para makapagtrabaho ka. Tapos sabi nung kaibigan ko dito sa Frankfurt dati, punta ka dito sa Frankfurt, dito pwede ka magsalita ng English. Tanggap nila hanggang A2. Sa airport, pwede magtrabaho. So, nabagay ito pwede mag-English. Meaning, hanggang ngayon na nagtatrabaho ka, may times na pwede ka mag-English sa kanila. Oo. Sabi na, yung mga katrabaho ko, sabi ko, paano yan? Sabi ko, paano yan? Pag emergency, sabi ko, hindi ko na may explain yan sa German. Sabi nung katrabaho ko, don't worry. Yung mga doktor dito, explain mo sa English, maintindihan nila. Anong area mo dito? Surgery. Ang area mo? Nung dumating ka dito? Pediatric talaga. Pediatric kasi pediatric nurse talaga ako. Kaso nga lang, parang hindi sila, doon sa area na yun, parang lang sakit nila. Fever, cough, colds, ganun. Diarrhea. Tapos, pull out ako lagi eh. Pull out ako sa geriatry, pull out ako sa visceral. Sabi ko, ang lungkot naman. Pediatric nurse ako, pero lahat ako yung tinatrabaho. Kulang na lang sabihin nila sa akin, magtrabaho din ako ng Reinigung. Kaya yun, lumipad ka na sa Frankfurt, sabi niya ganun. Pero kailangan din pediatry. Hindi na kailangan pediatry, sabi niya ganun. Gusto nga niya ako ilagay sa step-down ICU. Sabi ko, hindi ko kaya ang step-down ICU, wala man ako experience sa ICU. May kakilala niya din sa hospital. Email mo siya, sabi niya. In-email ko siya, tapos buti na lang talaga nilagay niya ako sa area na yun. Napakabait ng boss ko. Wala akong masasabi. Church nurse mo? Sige, sundo tayo ng konti dun sa Nag-comment dun sa video natin. First day niya, nung araw na yun, kahapon, ang experience niya parang ayoko na kasi parang sobrang bigat, hindi ko maintindihan. Is there anything na pwede mo ipayo sa kanya? First day of duty dito sa Germany. Walang umpisa na hindi mahirap. Yun lang masasabi ko. Sabi nga nila ng mga German, lahat ng umpisa mahirap. Yun yung test yun para sa'yo kung kaya mo ba o hindi. Pero sabi nga nila, if there's a will, there's a way. Kailangan mong test yun para sa'yo. Kano ka worth it yung pagtrabaho mo dito sa Germany? Very worth it. Yung health insurance pa lang. Very satisfied ako sa health insurance nila dito. Lalo na diabetes ako. Free ang insulin ko. Free ang insulin pump ko. Ang mga anak ko, overall, parang general check-up na ata meron sila. Free lahat yun. School din free. Bago ka pumunta dito, ano talaga yung kinonsider mo sa Germany? Parang ito yung dapat na makuha ko dito sa Germany. Dapat makuha ko dito yung family ko. Speaking of environment, since andito tayo sa Frankfurt, to be honest, parang medyo kinakabahan talaga ako nung pumunta dito. Currently, may mga nasa news na parang hindi masyadong safe daw yung Mannheim, yung Berlin, yung Frankfurt, yung mga big cities. Any thoughts on that? Or ano yung mga precautions na ginagawa ninyo as a family? Yung recent events kasi before the elections, yung talaga iniiwasan namin pupunta sa mga big crowds. Okay. Kasi yun doon nangyayari ang mga dito sa Tapos yung be alert naman kasi pag nasa train station. Usually doon nangyayari yung mga may mga pickpocketers din naman dito kasi. Doon nangyayari, tapos sa train station yung bigla ka na lang itutulak sa may tapos yung just being alert. Lagi ko sinasabi sa anak ko, first day na anak ko sa school, trinay daw siyang itulak sa train. Tapos sabi ko sa kanya, huwag ka makipagsiksikan sa train. Sabi ko, intayin mo silang Kasi once na tinulak ka niya, wala na. Sabi ko gano'n sa kanya. Hindi, kahit man natin sisihin natin siya, ipakulong natin siya, wala tayong magagawa. Diba? Pero dito kasi sa amin, kasi parang medyo pa din kami, nasa bandang gilid pa rin kami. Kaya medyo tahimik pa naman. Yung lang.
na malapit sa hospital, malapit kami sa pero kung gusto namin pumunta sa simbahan, may Filipino church din kasi dito. Filipino church. Kasi Filipino, wow. all Filipinos. Kasi madami Filipino dito. Filipino ang kanta, Filipino ang kakilala din namin yung pare doon. Ano yung kinonsider mo sa pagpili ng city? Yung opportunities. Hindi lang para sa akin, para sa asawa ko. Kasi alam ko mahirap ang language. Lalo na sa paghanap ng trabaho. Kaya sabi ko, yun din ang consider ko. Yung at least man lang sa isang lugar may English speakers. Kaya sa airport, maraming Filipino. Dahil sa English speaking doon, usually nga mga tao doon, hindi naman lahat German speaker. Gano'ng kahirap o kadali yung pagkuha ng family dito sa Germany? Madali lang. Kasi alam mo, kung ikaw lahat magpo-process, medyo mahirap. Pero kung may agent ka, madali lang. Saan makakita yung agent? I mean, yung nating agency? Hindi. Lang siya, nakita ko lang siya sa Facebook. May group kasi mga Filipino dito sa Germany. Nabasa ko lang. Okay. Tapos sabi niya, nagpa-process siya. Tapos trinay namin. Parang 160 euro per head eh. Okay. Ipa-process na niya lahat. Siya ang gagawa ng invitation letter. Siya ang magsasubmit ng mga application letter. Tapos sasabihin na lang sa'yo kung kailan yung schedule ng interview. Tapos kung kailangan mo din ng ticket, pwede din sa kanya. Pero beware din kung sino talaga yung ka-transaction mo. I mean... Pero known naman na siya. Known siya. Known na siyang language visa. Gumagawa din siya. Talaga. Pinoy siya o? Pinoy. Ano yung pinakamahirap na naranasan mo pagpunta dito sa Germany? Pinakamahirap? Siguro yung exam at saka alam mo yung very frustrated ka na kaya mo naman explain in English language. Ito na pag unercant na yun sa sa unercant kahit sa daily conversation mo sa patient, kaya mo explain yun in English. Pero pag German na, Diyos ko, hindi mo na alam kung paano mo i-explain sa kanila. Pero good thing, mga pasyente dito marunong mag-English. Kaya pag hindi mo masabi yung in a German language, kaya pwede mong sabihin sila sa English. In time ba, katulad nga 5 years na tayo, gaano na tayo ka-confident na magsalita kahit pa paano ng language? Hindi pa rin. Kasi parang everyday may bago. Everyday parang hindi ko pa rin alam yun. Parang hindi, sabi nga kahit mga German, sabi nila hindi mo pa perfect ang grammatic. Kaya doon pa rin tayo nag-struggle. So parang kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman. Hindi mo susubukan, hindi mo malalaman. Sabi nga nila, sa pagkakamali mo, ikaw matututo. At saka sa mga mga German na katrabaho mo, iko-correct ka din nila eh. Pero don't take it negatively. Ang advice ko is, just learn the language. Alam mo, na yun, Germany, yung visa ng Germany, Schengen visa, na yun, win-win na yun. You can go all over Europe. Yeah. Yun nga lang, yung sa sahod, just parang sakto lang, pero komportable ka. Sa'yo na yun kung paano mo ipunin, paano mo i-manage. Health insurance, magandang health insurance na Germany compared sa US. Work and life balance is very good here in Germany. Alam mo yun, yung kung off mo talaga. At saka hindi ka nila pwedeng pagtrabahuin ng diretso. Hindi pwede. Parang sila pa magagalit sa'yo. Pag may sakit ka, dapat mag-sick leave ka talaga. Hindi ka may sakit ang ulo ko. Diba sa atin, okay, sa US, hindi kaya mo pa. Magtrabaho ka pa. Matitiga ka ba? Oo. Kung pwedeng mamatay ka sa trabaho mo, pwede yun sa kanila. Pero dito, hindi. So, all in all, is it worth it na mag-try dito sa Germany? It's very worth it na mag-try dito sa Germany. Okay. Thank you, Wella. Guys, mga ka-random, thank you sa pagsama sa atin for today. And, yun, tulad ng lagi kong sinasabi, hamunin man tayo ng panahon. Maraming dahilan para bumangon. Ako po si Eko. Ako si Willa. And remember, stay cute. Bye-bye!